Hello everyone! Today ay meron tayong i-unbox. This is from Exin Home. This is a shoe cabinet. Ayan. So, it can hold up to 30 pairs of shoes. I'm so excited kasi matagal ko na tong gusto. And ngayon lang tayo magkakaroon. Kaya I'm so happy with this. Ang bigat pala nito. So, kapag gusto nyo rin nito, after nyo makita, mamaya kapag nabuo na natin, ilalagay ko lang dyan sa yellow basket yung link. Kaya, check out kayo if magustuhan nyo siya. So, buksan natin siya. Medyo matagal-tagal yung video natin na to kasi. Uy! Kuhaan natin yung mga parts. Siyempre, meron tayong mga styro. Kaya secure na secure siya. Nagkalat pa nga ang person. So, kung makikita nyo, ganyan siya kadami yung mga parts niya. Ayan. So, isa-isahin natin tanggalin. So, ito mga haba. Ayan. So, lagay lang muna natin siya dito sa lapag. Pero sandal ko siya dito. Ayan. Dami. Dami niyang parts. Dito natin lagay sa baba. Para tayo mahirapan later. Pag inassemble natin. Galing nila, no? Kasi, natin dito baka biglang may magbukas. Actually, wala pa akong balak na i-assemble to. Pero dahil excited na si nanay, go. Kanina pag-gising ko, sabi niya, hindi ka pa ba kakain? Sabi ko, hindi pa. Ba't di mo ayusin yung lagay ng sapatos? Bala ko kasi, pagsabayin na, kasi meron pa tayong darating na cabinet. So, wardrobe siya, tapos meron siyang table. Ito medyo mabigat-bigat yung isang part. Ay, yung mga part na to. Kasi malalaki na siya. Ayan. Good luck na lang sa akin. Kaya ko to. Ito yung pinaka-pinto niya. Ano to nag-trending to online. Kasi sobrang ganda niya. Tapos hindi siya kakain ng malaking space sa bahay ninyo. Kaya dito pa yung pinaka-nagustuhan ko sa kanya. So, ang magiging theme ng kwarto natin ay black, white, and gray. Diba? Ganda. Tatanggalin na natin yung yung table na yun, yung malaking table. Sobrang haba kasi. Ang laki ng kinakain space dito sa kwarto. Kaya, tanggalin natin siya. So, itataob ko siya kasi meron tayong hindi makukuhang gamit kasi ang layo. Baka may mabasag. May kasama rin siyang screw. Galing. Ayan o. May kasama din siyang screw. Bakit ayaw niyong umusod? Kasi may styro. Good luck na lang sa akin mamaya sa paglilinis. Dahil ang dami nating kalat. Okay. Sabagay, kahit naman di tayo nagkakalit, marami talagang kalat dito. Ayun. So, plastic pala ang kanyang
mga ano. So, lagay natin dito lahat ng styro. And then, meron siya, hindi naman tayo mahirapan mag-assemble kasi meron siya ditong guide. Installation diagram of flip bucket shoe cabinet. Ayan. So, ganito siya pagkatapos natin i-assemble. Ay, ganda. Excited na ako. Wait lang ha. Umuulan pero mainit. Medyo marimar. Lagyan natin dito lahat ng kalat. Ilagay ko lang siya sa gilid. Shoot natin dito lahat ng styro. Yan, sa mga gumagawa ng flower bouquet, pwede nyo kong i-PM para hingin na lang yung mga styro. Kasi alam ko, kailangan nyo yan, di ba? So, para iwas kalat na din dito sa bahay. So, yan. Let's go and start na sa pag-assemble ng ating shoe cabinet. So, kuhain natin ang guide. So, ang first step natin ay kuhain ng mga screw. So, itong dalawang mahaba. So, ganito siya kataas. Yan. So, yung dalawang mahaba ang kukuhanin natin at ilalagay natin ang number. So, madali namang intindihin yung guide kasi meron siyang number. So, yung number 1 hanggang 10 yung number niya. So, for the step 1, installation of the tipping bucket section. No small holes on the other side. Okay, kuhain natin si number 8 and si number 11 and 12. Si 11 and 12, hanggang 12 pala yan. Si 11 and 12 ay yung ganito natin. Tatlong set na ganito. Yan. So, ito yung magsisilbing guide niya para ma-flip natin yung shoe cabinet. Okay, kuhain natin to. And then, ilagay natin sa number 8. So, hanapin natin si number 8. Si number 8 ay yung mahaba. So, ganito. Ito ba? Si number 8. 8x9, no small holes on the side. Ito nga yun. So, ang number 8 natin ay 3 pieces. So, ito siya, number 8. 1, 2, and 3. So, ito yung number 3 natin. Ay, number 8. So, ang gagawin natin kay number 8, kuhain natin siya and kuhain natin si number 8 and yung 11 and 12 natin, ilalagay natin. So, paano yan? So, ito naka-pair-pair na siya. Naka-by-pair. Okay, pag ganito siya. Ganyan. So, ang gagawin natin sa kanya ay ikakabit lang natin sa gilid. So, hindi tayo mag-screw. So, isa muna. Mamaya after siguro natin ikabit, punasan natin. Ba't ganyan? Parang hindi siya kasha. Hindi siguro to yung number 8. Ah, okay. Hindi pala to yung number 8. Number ano pala to? Number 3. Yung malapad. Hindi pala siya. Tabi muna natin. Ang number 8 ay ito siguro. Ano number to? Ano ba yung 6 pieces? Ito ba? Cute na, nakakalito. Ah, so number 9 yung 6 peraso.
Ito. So, yung walang hole ang hahanapin natin. Yung walang hole dito. So, meron akong nakuhang isa. Ito pala si number 8. Ba't kulang? Parang kulang siya. Diba dapat 3? Kulang ng isa. Where's the other one? Hala. OM. So may number pala siya dito sa gilid. Hindi pala tayo kailangan magpahirap. Ito pala yung number 8. Yung number. Ayun, ito nagtago pala siya. Ikaw ha, ba't ka naman nagtatago? Yan, medyo maalikabok. Siguro ang gagawin ko para hindi ako mahirapan, bago ko siya i-assemble, punasan ko na siya agad. So, kuha lang tayo ng basahan. Ay, actually, hindi to basahan eh. Maruming damit lang. Punasan muna natin para mamaya. Pagkakabit natin, malinis na siya. Okay. Ito talaga yung tapos na. Pala natin kailangan ma-stress sa paghahanap ng number kasi meron pala siyang number sa gilid. Puno siya ng styro. Ayan. So, tapos na nating punasan yung isang to. Kaya, pwede na tayo mag-assemble. Walang ko na, ilaw, electric fan. Kasi it's getting hot in here. So, ayan na. Ganito siya. Ikakabit natin ito. Ito kasi yung pinakalagayan ng sapatos. So, ang gagawin natin ay isasalpak natin siya. Okay. Pagkasalpak natin ay so, dapat ito ang nasa loob. Yung may color. Ayan, ganyan siya. Tapos, ilalagay natin si number. Sino ilalagay? Si number 10. Si number 10. Nasaan si number 10? Ito, si number 10. Yung sobrang lalapad. So, ang gawin ko pala muna, punasan ko si number 10. Wait lang. Kasi magkasabay silang ikakabit eh. Punasan natin si number 10. Ito naman kasi yung pinaka-door niya. Ito yung pinaka-door. So, ito ang magsisilbing sandalan ng shoes. Okay, so ganito siya. Ayos na natin ito. Ito igaganto ko dito. Tutornilyo. No. Ibaliktad. Tama. So pag ganito. Ayun, pag ganito pala siya. Ganyan, no? Ito, ikakabit natin dito. So, ganito siya. Medyo struggle to,
Ayun, nadali ng person. Yan, gets na natin siya. So, ang gagawin natin ay tatapat natin dito. Alam mo naman siya. Pag ganon. Or nasa labas. Sa loob dapat, diba? Pagsabayin natin siya. Yun, pasok natin siya dito. Ano na to? Tutornilyo natin. So, pagtatapatin na natin. So, ganyan siya. Tama ba? Opo, tama. So, isang side muna ang gawin natin. OMG, kailangan kong kuhanin ang tornilyo. So, yan ito. Yung tornilyo, magkakamukha lang din tornilyo. Ito nakasabi, ang sabi yung white. Ang nandito. Ah, okay, white nga. Tama pala pag ganito. Yung white, kasi yun yung makikita. Tapos, ganyan. Ganyan. So, dito muna tayo sa kabilang side na to. Kuha tayo ng tornilyo. So, very secured naman yung mga screw natin. So, dito ay ang screw na letter B. Pointed screw. Yung maliit lang. Sige. Check natin, ha? Kasi madami ditong screw. May nakalagay din siya. Merong screw na mas mahaba, di ba? May screw ba na mas maliit? So, may mas maliit. So, dapat yung mas maliit ang kuhanin natin. Ganito dapat. So, pagsama-samahin ko muna to. Medyo matatagalan pala tayo dito, ha? Magpo-post muna ako. Wait lang. Kasi kakain tayo ng malaking memory. So, ang gagawin natin, mag-hyperlapse muna tayo.